good morning. I'm back. It's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty, kung saan mag-o-offer na naman po ako sa inyo ng isang property. Ayan, sa mga beach lover po, may i-offer po ako sa inyong beach for today, pero may kasama po siyang farm. So ayan, sa mga buyers ko na lagi nagme-message po sa akin, ayan, mag-o-offer na po ako sa inyo for today. So nandito na tayo sa may pinakatapat ng dagat. Pakita ko lang po sa inyo kung gaano kaganda at gaano kalinis yung tubig. And then, kung gaano kapino po yung ating buhangin. Ayan. So, hindi masakit sa paa. Kung sakaling tayo po ay magsuswimming dito. Semi-white po yung pinaka-sand niya. So, hindi naman siya pure na white. Pero, ang kagandahan is walang bato. So, ayan. So bago tayo umikot kay property, syempre po as always, paki-like, paki-share and subscribe sa ating YouTube channel, and then paki-pindot na rin po yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga properties po na i-vlog po natin. So tara, let's go, ikot na tayo. Tapos muna ako ng pinaka beach. Dito muna tayo magsisimulang mag-vlog kung saan nandito yung pinaka property. Ano po, kagaya po ng nasabi ko, tayo po ay magbablog po ngayon ng isang property na merong beach, and then at the same time meron din po siyang farm. So ito na po yung pinaka farm niya. Ayan, bali katabi po siya ng pinaka provincial road. Ayan. So ito po yun. So bago tayo pumunta dun sa pinaka-farm, explain ko muna po sa inyo yung pinaka-frontage ng ating beach dito, kung saan tumawid po tayo ng pinaka-kalsada. So ito yung pinaka-provincial road natin, and then tatawid po tayo doon para dun sa property na nakatabi po kay beach. Ano po, so yan po ay may frontage ng halos nasa 50 meters. So ayan po yun, kung mapapansin nyo po, bakod na po siya. So 50 meters po yan. Pero pagdating naman po dito sa may pinakakalsada, dito po sa may pinaka farm, ayan. So ang frontage po natin ay magmumula doon, and then mag-end po dun sa may pinakadulo na yan, kung saan meron tayong nasa almost 100 meters na frontage from the road. Ito po. And then ulitin ko lang po, yung beach naman po na nakapaloob kay property, kung saan ito po yung pinaka-savage zone. Ayan, itong area na to. Pero mamaya babalikan naman natin to. Explain ko lang po muna. So ito yung pinaka-savage zone. 20 meters, yung pinakalapad niya. And then yung pinaka-frontage naman po niya sa harap ng dagat is nasa 50 meters po. Ano po, babalikan po natin yan para mamaya ikutin natin yan. Pero dito muna tayo sa may pinaka-farm, kung saan meron po tayong dalawang title. So pasok na ako. So si property po ay meron title na 1.5 hectares and then 2.1 hectares. So dalawang title po tayo. Ano po? So ulitin ko lang po, tayo po ay tabi ng provincial road. Cemented provincial road na po ito. Ano po? So let's go. Pasok tayo. Start na tayo mag-ikot dito sa farm. So mapapansin po natin, dito pa lang sa may pinakabungad ay ang dami ng puno ng niyog, and then saging, langka, pero din tayo mga puno ng mangga na namumunga na yan. So sa bungad pa lang panalo ka na, alam mo nang maganda talaga si property. Medyo paakyat tayo ng konti, pero napaka slight naman ng pag-akyat. Nandito pa rin tayo sa may pinakabungad pa rin ni property. So kasama po natin yung pamangkin ng may-ari. Ayun po siya. So siya yung nagbibigay ng details about sa kabuuan nitong property na to. Ano po kung ano yung mga nakapaloob kay property.
Medyo masukal yung ibang part. Pero si property po ay may nakapaloob ng halos nasa 500 puno ng niyog, and then meron tayong mga ilang puno ng heartwood, meron tayong 5 puno ng mangga, and then mga 10 puno po ng langka, and then mga nasa 200 puno po ng saging. Ayun yung mga nakapaloob dito na nakita ko na sa may pinakabungad. So yan, lakad pa rin tayo. Bali si property po ay may inaani na halos nasa 5,000 kabuo ng niyog. So yung inaakyat na pera po dito ay halos nasa 50,000. So more or less po yan, minsan naman daw po ay 40,000. Yan, nag-harvest po sila kasalukuyan ngayon. And then tayo po ay nasa 15 minutes para makarating po tayo ng pinaka-town proper ng Ginyangan. So si property po ay nasa bayan po ng Ginyangan. Ano po? So 15 minutes yung travel time natin para makarating po tayo ng pinaka-town proper. And then another 15 minutes naman po para makarating naman po tayo dun sa may pinaka national road. So lahat ng dadaanan naman po natin ay cemented road. Ikot pa rin tayo kay property. Kahit inabot po tayo ng kainitan, tatapusin natin yung vlog natin. Iikutin pa rin natin si farm lot, ano po. So napansin ko po sa may pinakabungad lang medyo malinis. Pagdating po natin dito sa kalagitnaan and then sa pinakadulo, medyo masukal na po talaga siya. Ayan, ito yung katibayan. So dapat mapasok ko pa sana yung mga area na yan, pero wala tayong susuotan. So ito daw po ay napabayaan na nung may-ari. Dati daw po ay marami pong naglilinis nito at maraming nakikitira, pero nung nagkaroon po ng mga nilolote-lote na property dito sa may kabila, so naglipatan na sila, and then itong part na to, itong farm lot na to ay napabayaan na po. Ano po? So talagang sumukal po si property. Pero kagandahan po nito, kahit medyo may edad ang mag-a-avail nito, pwedeng-pwede pa rin po dahil yung pinakatayo po ng lupa niya is makukonsider ko po na semi-flat po si property. Nandito tayo. So parang nagkaroon lang ng daan tao sa loob ni property, and then both side po masukal na. Kaya hindi po tayo makapasok katulad yan, hindi tayo makapasok dyan. Maraming puno ng anahaw na makamasugatan tayo. So dito na lang tayo. Siguro ito po ay dinadaanan po ng mga naglulukad dito, kaya medyo malinis. Pero yan, ganyang kasukal si property. Oh. Subok tayong pumunta dito sa ating pinaka right side. Yan, ganito kasukal. Ang marami dito puno ng anahaw. Ayan, so merong mga pinuputol na kahoy. Dati daw po ay punong-puno ito ng niyog, pero dahil yung iba ay medyo mataas na, so nag-decide po si owner na ipaputol na po yung iba. So si property po ay may dating sukat na, and then kung sakali po gusto nating magpa-relocate, pwedeng-pwede pa rin naman po. Ano po? So tayo po ay nasa TCT title, and then patay na po yung nasa titulo. So yung dalawang anak na lang po ang nagbebenta nito.
Nasa description box po natin yung mga details about dun sa panahon ng bentahan, kung ano po yung sasagutin ng ating seller at kung ano naman po yung sasagutin ng ating buyer. So basahin nyo na lang po yung details po natin. Ano po, i-click nyo na lang din po yun. So kagandahan po, tayo po ay tabi po ng pinaka provincial road. Masukal talaga. Try natin pumasok dito sa part na to. Masukal pa din. So talagang kailangan linisin. Ayan. So stop na tayo dito kasi hindi tayo makakasuot doon. So ganyan po yung status po nung property po natin. Ano po? Pero ito po kung malilinis, tanaw na tanaw po natin ang pinakadagat dito. Hindi siya overlooking pero tanaw po yung pinakadagat. Ayan, puno ng langka. Ayun, ano. Ito, mangga. Ayan, ito, sampalok. Ayan, mangga pa din. Opo. Dami. Ganda, ang ganda po ni property. Ayan, unti-unti tayo lalabas kay property para katulad ng nasabi ko kanina, babalikan natin yung pinaka kasamang tabing dagat nitong si property. Ano po, doon naman tayo magbablog. Pero labas muna tayo. So napansin po ninyo dito sa vlog ko na to, wala akong masyadong maikot kasi nga po ay talagang as in ganyan oh. Susuot po ako sa ganyang kasukal na part ni property. So hindi po na po natin papasukin para sa ating safety. Talagang kailangan ipalinis po ito. So kami naman po dito sa GFD Realty ay nag-o-offer po ng pagpapalinis or maglinis ng farm. So may mga tao naman po tayong pwedeng mag-handle nito. Yan, lakad tayo. Basta tayo. Dito tayo galing kanina. May puno pala tayo dito ng kaimito. So, sa mga buyers po natin na interesado po sa vlog natin for today, kung saan meron nga po tayong farm lot na may beach, may kasamang beach, ayan, pwede nyo na po kami i-message sa aming WhatsApp and Viber na nasa taas lang yung screen. And dagdag info lang po, ano po, kami po ay open pa rin po sa ating mga subdivided lots located at Tagkawayan and Lopez. So available tayo sa mga sukat na 100, 200, 300 hanggang 500 square meter po. And then yan po ay mga pahulugan po natin. So pwede po tayo mag-pay in 1 to 2 years po. Ano po? Kami rin po ay nag-o-offer na rin po ng mga fencing, and then nag-o-offer na rin po kami ng pagpapatitle kung sakali po na meron po kayong mga gustong patituluhan ng mga farm nyo kahit hindi po nyo sa amin nabili, pwede naman po. So punta na tayo dun sa pinaka tabing dagat. Ito yung pinaka magandang part ng ating property.
Lakad tayo and then tatawid po tayo ng pinakakalsada. Kasalukuyan namumunga yung ating puno ng mangga. Ng kalsada, pakita ko muna po sa inyo yung katabi po nating mga cottages po dito na pinapa-arkila po. Ano po? So, dyan, marami pong nagsiswimming dyan. Mapapansin na po natin mga cottage. Ayan. So, tabi po yan ni property na binablog natin for today. And then, ito naman po yung sakop na katabing beach naman ni property. And then, ito po yung pinasok ko kanina. Ito po, hanggang doon po yan. So pinagkakakitaan na po nila yung tabing dagat na yan. Ang dami nagsiswimming dyan. Tatali ng pinakakalsada. Ito yung katabi nating mga cottages. Lumabas na ako ng pinaka farm lot. Dito na tayo sa beach. So dito mag-start yung pinaka boundary niya. Itong poste na to. Tapos ayan po, may bakod na po siya. Ano po, mapapansin niyo, bakod na siya. Doon tayo sa may pinaka gate. And then itong parang pinaka cottage din po na to ay kasama na po yun sa bentahan. So pasok tayo ulit. Pasok lang ako dito sa ano. So kanina, dun sa bungad ng vlog natin, pumasok na ako dito kanina. Pero hindi ko pa binidyo tong part na to. So yan, kasama yan. And then ito na yung pinaka dagat. Wow, ang lamig. Pwede tayo magdagdag ng mga cottages dito. Or kahit dun sa may pinaka farm, pwede rin tayo magdagdag ng cottages dun. Kasi may isa nang nakatayo dito. So, kompleto naman po tayo mula sa source ng tubig. Siyempre, may dagat po tayo. And then si property po ay meron nakapaloob na sapa sa may pinakagilid niya. Kaya lang hindi na natin napuntahan. Sobrang sukal nga po. And then meron naman tayong source ng kuryente. May signal lang mo yung phone natin, so wala tayong magiging problema dito. And then sa transportation naman po natin, may mga nagdadaang jeep and bus dyan po. Ano po? Tricycle. Kompleto po yan. Baba tayo. Meron man po akong hindi nabanggit about dito sa details ng ating property. Meron po kaming description box sa baba. So, click nyo na lang din po. Iyon, ano po. So, by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. Isang magandang property na naman yung na-visit natin for today. So, inquire na po kayo. Grab nyo na po itong property na to. And thank you for watching.